qualities na gustong-gusto ko eh. Madiskarte siya, matalino siya. Minsan, sa sobrang talino niya, napupunta na sa parang sumusobra na yung mga ways niya. Parang minsan din niya naiisip yung mga tao sa paligid niya. But this was 2016 pa rin na. Ngayon, parang mas na-control niya na yung emosyon niya, mas careful na siya sa mga tao na nasa paligid niya. And she's very strong-willed and fearless. Kahit ano, haharapin niya. Anong 2016, meron akong notebook actually. Para siyang diary. So, sinulat ko doon yung ako si Perena, galing ako sa ganito ganyan, anak ako ni Menea. Parang dinescribe ko doon yung lahat ng pinanggalingan na Perena. So, I wrote down everything para may reference lang ako. At yun ang lagi kong babalikan kapag kailangan kong rumeconnect sa character ko. Pero for 2025, ang preparation ko mas external. Kaya ako nagpakulay ng red kasi parang feeling ko, ito yung explanation ko dito. At pinaalam ko naman to sa creatives at pumayag sila. Ay nag-pass na yung years. Instead of white, parang red yung lumalabas sa buhok ni Perena. Parang the more the Sangres age, mas lumalabas yung kulay nila, yung tunay na kulay nila. So, nag-manifest siya sa buhok ko. In 2016, siguro isa sa mga memorable experiences ay yung mga fight scenes namin. Doon ko talaga na-experience na para akong nasa war kasi ang lalakas ng mga sabog ng mga blasting, ganyan. Minsan madaling araw, nagpa-fights kami. Kahit na antok kami, pero kapag fight scene, lumalabas yung energy namin. Naturally, parang may fire na sumasanib sa akin. Gustong-gusto ko talaga yung mga fight scenes na yun kasi na-embody ko yung pagiging warrior. Sa ngayon, siguro yung memorable experience, yung nag-reunite kami ng mga kapatid ko, sila Alena, si Danaya, si Amihan, during the first week of Encantadia Chronicle Sangre. Siguro, doon na lang sa pagiging Perena, yung challenge before for us was ma-meet yung expectations ng Encantadix, yung mga creatives ng Encantadia. Alam naman natin kung gaano kalaki ang sumusuporta sa Encantadia. So, syempre, ayaw namin na ma-disappoint sila. Siguro yun yung challenge na gusto namin ibigay yung best namin, physically, mentally, emotionally, mapantayan namin kung ano yung sinimulan ng mga OGs natin. Napanood naman yun ng mga viewers nung 2016. Sabi ko nga, may pagka-selfish si Perena eh. Sa sobrang eager niya to prove herself, prove her worth to Menea na siya yung karapat-dapat. Napunta siya sa darkness. Dahil siguro sa pagsusulsol na rin ni Gurna. Pero ngayon, naging selfless siya. Dahil nag-mature na nga yung character ni Perena at ako bilang Liza, nag-mature na rin. May mga bagay na akong kino-consider na it's not all about me. Mas naging selfless at mas naging affectionate ako sa mga tao sa paligid ko, which I think si Perena 2025, ganun siya ngayon. Ang Encantadia kasi parte na siya ng Filipino culture eh. So, through this series, syempre yung language natin, yung Filipino ay hindi natin makalimutan. Yung sariling atin, mas mahalin natin. At syempre yung values ng Encantadia, which is yung pagmamahal sa pamilya, yung responsibilidad mo bilang tao, kami bilang mga sangre, hindi namin makalimutan. At yung respeto sa kapwa. Actually, gusto ko talaga yung Evictus kasi mahilig ako mag-travel. Pero gusto ko rin yung ability ni Perena mag-shapeshift. Kasi bilang actor, parang mas magiging madali para sa akin to shapeshift. It's easier for me to get into the role. Yun lang. Personally, maging resilient. Kasi ang pagiging sangre talaga, walang inuurungan eh. Walang challenge na hindi kakaharapin. Honestly, may isang time na sinabi ko sa sarili ko at sa staff namin before, may pinagdadaanan ako ng mga panahon na to. Tapos sabi ko, sangre ako, hindi ako dapat sumusuko. So ayun, yung pagiging sangre at pagiging warrior, isa yun sa tinuro sa akin ng role na to. Professionally, ayun, yung responsibility. Kasi bilang sangre, isa kang huwaran at ikaw ang kumbaga representative ng
field mo eh. Para sa akin, nire-represent ko ang Hatoria or ang buong Encantadia. So para sa akin professionally, nire-represent ko yung mga aktor at yung work ethic ng pagiging aktor. So I make it a point to appear on the set on time and prepared. Mga kapuso, Encantadix, patuloy po kayong manood ng Encantadia Chronicles Sangre only on GMA.